So far, so good. Ramir? Salamat, Doc. Swerte nga ako habang nasa coma ako. Binabantayan ako at kinakausap ni Trixie. Oh, Trixie pala ang pangalan ng little person na yon. Little person? Oo, nako. Alam mo ba, nagpumilit daw yon na makalapit sa'yo para lang makausap ka. Iyak araw ng iyak yun eh. Habang kinakausap ka para lumaban. Yun daw ay napanood niya sa isang teleserye. Sorry po kung umabot tayo dito. Sorry po na nasaktan natin yung isa't isa. Pero sana po lumaban pa rin kayo. Lumaban po kayo para sa pamilya niyo. Kasi kailangan po kita kayo ngayon eh. Oo, kailangan ko rin po kayo. Kaya sana po, lumaban po kayo, Daddy. Huwag po kayong sumuko, Daddy. Mahal ko po kayo, Daddy. Lilet, Ano bang masama doon? Eh, napakaganda naman pala ng hangarin ng foundation. Andun na nga po ako, Tinang. Kaya lang po. Kaya lang, iniisip mo sila, Trixie. Opo. Gusto ko po sana ceasefire muna eh. Bakit naman sila magagalit sa isang bagay na napakaganda ng intensyon? At saka isa pa, di ba? Sinasabi mo na hanggang ngayon, naglalaro pa rin sa isip mo na paano nga kung biktima talaga si Trixie? Opo, Tinang. Sa totoo nga lang po, hanggang ngayon binabagabag pa rin po ako ng konsensya ko eh. Paano po kung nagsasabi nga talaga ng totoo si Trixie? Ganito, Lilet. Habang wala pa yung malakas na patunay kung totoo nga talaga yung pinaglalaban sa'yo hanggang ngayon ni Trixie, baka ito na yung pagkakataon na bigay sa'yo ng Diyos para makabawi ka. Hindi man kay Trixie, kundi sa ibang biktima ng pang-aabuso. At alam ko, Lilet, kapag napatunayan mo na kung ano ba talaga yung totoo, gagawin mo yung nararapat para maituwid mo yung mga pagkakamali mo. At promise, anak, kasama mo ko doon. Lagi at palagi. May tao po ata. Tinang, ano na naman pang pakulo yan? Kumakatok sa iyo ang pagkakataon para makatulong ka sa iba. Hindi mo ba sila papatuloyin sa puso mo? Ako, Tinang, ano na lang kayang gagawin ko kung wala ka? Ay naku, Lilet! Hindi ako mawawala sa'yo dahil magnet ako. Ay hindi! Epoxy pala ako sa'yo. Parang ganito, oh! Thank you, Tinang.